ang pambansang pabahay na isa sa mga pet project ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa lahat ng mga OFWs na wala pang bahay. Alam, siyempre, ultimate dream ng mga OFWs na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ang iba ay binablog pa nga at pineflex sa social media yung nabiling house and lot. Pero karamihan sa kanila ay siyempre hindi maka-afford, lalo na pag nalaman nila kung magkano yung down payment. Pineflex nila sa kanilang social media, bahay ko noon at ngayon, di ba nakakatuwa, proud na proud sila na ipinapakita yung sa kanilang Facebook account yung kanilang pinaghirapan. At wala namang imposible sa taong nagpupursige. Pero hindi lahat kaya. So good news ito mula sa OFW Party List. Pero ipakilagyan OFW Party List Representative sa ilalim ng kanyang pangalan. Kasi oo naman. Oo nga. Pero pag-usapan na natin, paano ba mag-apply sa pambansang pabahay program ng OFW Party List? May bayad ba pag-apply dyan? Naku, Tita Lu, wala namang bayad po. Paano to nagsimula? Kasi akala nila dati sa Department of Human Settlement lang. Pero pwede pala dyan, para sa mga OFWs, huwag na silang mahirapan, diretso na sa iyong opisina. Para talagang, dapat meron dito yung mga OFWs. Ang ganda-ganda nung ganong initiative, di ba? Yes. Alam mo, Tita Lu, okay. Tama yun. First of all, meron kasing partnership ang ating OFW Party List at ang Department of Human Settlement and Urban Development or DSUD para sa ating pambansang pabahay. Okay. Ngayon po, ang pambansang pabahay po kasi, ito ay programa natin kung saan itong parang pabahay para sa Pilipino housing or for PH program ng Philippine government natin. Ang DSUD po, magpo-provide po ng allocations sa lahat ng mga region for qualified OFWs under the 4PH program of the Philippine government. Ngayon, tinawag po natin tong pambansang pabahay para sa mga OFW dahil kinausap ko po si Secretary Jerry Acosar. Ang dami yung pabahay sa kung saan-saang agency. Bakit ang OFW? Wala. So readily, mabilis po sumagot si Secretary Jerry Acosar at sinabi na, sige, gagawa tayo. Bibigyan ka namin ng 10% allocation for all regional pabahay natin. Pero sabi ko, pag kailangan pa rin ng more than 10%, wala naman daw pong problema. So, Tita Lu, yung mga requirements natin, napakadali. Unang-una, kailangan lang yung accomplish application form mula po sa OFW Party List. Meron po kaming form dyan. Ayan yung step 1, very nice. Ready si Tita Lu sa kanyang research. Diba? Yung application form. Pagkatapos, meron po tayong letter of intent. Siyempre, letter of intent para malaman natin talagang desidido kang mag-apply sa pabahay. Tapos yung signed undertaking or sinumpaang salaysay na kayo po ay talagang gusto mag-avail. And then, any of this lang pwedeng isa lang po dito ang pwede nyo isubmit. Yung inyong OEC, Overseas Employment Certificate, or yung OWA, Receipt for Membership, yung inyo pong membership sa OWA, or hindi naman po lahat to, or verified or certified employment contract for work abroad for active OFWs na approved po ng DMW at ng Migrant Workers Office. Ngayon, itong tatlong ito or apat na ito po, isa lang po ang pwede nyo isubmit. Hindi nyo po kailangan isubmit lahat. Kasi yung forms po will only be available online once we open again ito pong second batch ng pambansang pabahay para sa ating mga OFWs. Kasi po, sa ngayon po, kinakailangan pa muna nating tapusin lahat ang mga requirements nung batch 1. So, napakagaan lamang po ito. So, Tita Lu, yan lamang po ang mga simple step para po mag-apply po ng ating pambansang pabahay para sa OFWs. Okay, marami tayong katanungan at alam ko ikaw rin ay isang assistant minority leader dyan sa Kongreso. Kasi sipag-sipag po, no? Hindi lang basta representative. Pagbata kasi talaga, no? Masipag, masigla. Masipag, parang ikaw, masipag. Wait, 64 na ako! Ay, bata ka pa. Sinong nagsasabi? 64 na ako. Okay, anong klaseng unit yung pabahay na ino-offer ng Department of Human Settlement na
pwede rin i-avail ng ating mga kababayang OFWs? Nako, Tita Lu, ito'y vertical housing or condominium type unit. Located po ito sa mga prime locations, hindi po sa mga sulok-sulok ng mga kabundukan, hindi po. Ang every unit po ng condo ay may 24 to 27 square meters po ang size nito. Kaya vertical condominium type ito. Meron siyang kumpletong parang township. Meron siyang park, meron siyang, mga amenities, malapit sa eskwela, yung mga ganun po. Kaya prime locations po. Oo. Ngayon po, ang isang OFW, kung meron ng bahay, pero wala pa siyang condo, pwede mag-apply? Okay. Ang isang OFW po, kinakailangan po, wala pa siyang na mag-a-apply sa pabansang pabahay. Kailangan po, hindi po siya nagmamay-ari ng kahit na anong lupa o bahay under her or his name. Dapat po isang beses lamang po mag-a-apply para sa pambansang pabahay kasi napakamura po nito para mabigyan po ng chance ang ibang OFWs natin, whether active or inactive, na magkaroon ng sariling bahay. Ang alam ko, wala itong down payment. Di ba talagang pinoproblema yan ng mga OFWs, mag-iipon muna ng malaking halaga bago magkaroon ng reservation, down payment. Dito ba walang down payment? Ay, Tita Lu, the good news, wala pong down payment ito. Kailangan lamang po yung magbabayad tayo ng monthly at ito po ay pwedeng 25 years, pinaagdon din natin ng 30 years, pero kung gusto niyo pong mas mapaikse ang paghuhulog, pwede naman po, medyo dadagdagan lang po yung monthly po ninyo. At saka syempre, papakompute po natin ng bago dahil gusto niyo magbayad ng mas maiksing panahon po. Okay. So, meron ba itong pre-qualification bago maka-avail ng pambansang pabahay? Okay. Ang pre-qualification po natin dito, after po yung application po natin, sasubmit po natin sa OFW Party List. I-report ko na rin po na as of now po, 9,957 applications po ang natanggap ng OFW Party List sa ating first batch. Mula lang po yun, May 1 to May 4, just 4 days. Na-reduce po ito ng 8,015 applicants after nung initial screening natin kasi nagkaroon ng double submission. Ngayon po, as of September 9 naman po, 2023, out of the 8,015 applicants, only 2,428 applicants have already completed yung pre-qualification requirement. Ano po yun? Yung po, yung sinubmit po natin sa Pag-ibig Fund at NanDSUD for verification. 1,330 po ang mga pangalan na sinubmit po natin sa Pag-ibig Fund at sa DSUD noong July 11, 2023 for verification. Ngayon po, another 1,098 applications naman po ay sinubmit uli natin sa Pag-ibig last September 6, 2023. So, na-notify na po ng OFW Party List ang 1,330 applicants by sending them email stating that their pre-qualification requirements have been submitted sa Pag-ibig po at sa DSUD. Ngayon, yung mga aplikante naman po, Tita Lu, can double check po ang progress ng kanilang applications by calling DSUD Public Assistance Service. Number, syempre may 632 tayo, 8424-4070 or mag-email po sa info@dsud.gov.ph. Kasi po, according po sa 4PH Program Management Office ng DSUD, nagkaroon po tayo ng update na yung 1,330 applications na submitted, meron lamang pong 717 OFWs with active membership status at 548 OFWs with inactive membership status po sa Pag-ibig. 65 po ng OFWs ay hindi pa po Pag-ibig members. The reason, Tita Lu, kinakailangan po kasi na maging mapag-ibig member sila to be able to avail ng loan package para po makakuha po tayo ng pabahay para sa mga OFWs. Kinakailangan po kasi sila na mag-submit sila ng proof containing ng kanilang Pag-ibig verification number. Kaya we are waiting for the update po ng Pag-ibig Fund sa status pa po na 1,098 applications na sinubmit po namin sa kanila nung last time. Kaya ang importante po, ito po, tandaan nyo, Tita Lu,
5,587 applicants have been submitted for pre-qualification requirement. 5,289 have not yet responded sa ating po mga email and text messages at 298 have submitted incomplete details. So, we have sent an email sa ating po mga aplikante to remind them to submit, to fulfill as of July 30, nawala? 2020. Ayan, okay na. Okay, akala ko nawala. Okay, tanong ko lang, so may problema pala kapag ang isang aplikante ay hindi nakakabayad sa kanyang pag-ibig fund. Opo. Yes, Tita Lu. Yes, Tita Lu. Uh-uh. Importante kasi na kailangan pag-ibig member. Pag hindi po kayo pag-ibig member, simple lang. Kailangan po, di ba, 200 pesos yan. 4,800 pesos po for 2 years. Pwede po kayo magbayad one time at pwede na po kayong mag-apply. Pwede rin naman po ito, natapusin nyo muna po yung paghuhulog ng 2 years, pwede na po kayo mag-apply kasi syempre magbabayad tayo ng more or less 3,500 pesos a month for 25 years or 30 years. So kayang-kaya po mabayaran ng mga OFWs natin yung 4,008 or kung ready na po, fully paid, saka po sila mag-apply. Ganun lang po kasimple, Tita Lu. Bakit kasama ang pag-ibig sa pagproseso ng bakit kailangan? Kung hindi ka member. Okay, go Tita ahead. Lu, kasi ang Pag-ibig Fund, sila po ang magbabayad dito sa pabahay natin. Yan. Sila muna yung magte-take out. So ang ating mga members po ng Pag-ibig Fund, doon naman po sila maghuhulog sa Pag-ibig monthly. Yon. Kaya po kailangan ang Pag-ibig Fund. Parang sila po yung pinakabangko. Parang sila po yung nag-finance nung loan mula po dito po sa mga pabahay. So kapag hindi member ng Pag-ibig Fund, pwera kayo kaya mag-member na kayo ng Pag-ibig Fund. Kailangan po mag-member kayo. Paano kung may problema sa Pag-ibig Fund? Halimbawa, meron silang hindi nabayaran, kailangan nila muna i-solve yun. Halimbawa, 6 months na sila nakabayad. Opo, kailangan po munang ma-solve yung problema na yun kasi mas madali po sa Pag-ibig. Pinag-usapan po namin basta OFW, wala na masyadong mahigpit na requisitos, requirements. Napakahirap po kasi para sa bangko pa tayo dumaan. Napakahirap po. Pag-ibig po, napakagaan po. So, kailangan tapusin muna yung issue po sa kanila. Okay. Itong mga nanonood sa atin, mga marino, malalaki sahod ng mga seaman eh. Pwede ba silang mamili? Kunwari, in 3,000 o 4,000 monthly na yan, para sa kanila, maliit lang, kayang-kaya nila. Pwede, wala bang project na hindi gano'ng kababa, medyo mahal, pero affordable? Meron po. Meron po. Ganito po yan. Kasi po, modesty aside, tayo po ay chairwoman ng National Real Estate Association of the Philippines at Chair Lady Board of Advisors. So, napakarami po nating mga developers na nag-o-offer ng different ranges po ng mga subdivision, mga condo na pwede pong i-avail ng ating mga marino dahil may mga malaki naman po silang sweldo. Pwede po silang makipag-connect sa OFW party list at pwede po tayong mag-recommend sa kanila ng mga developers or pwede rin po silang dumirekta sa NREA, National Real Estate Association. Pwede po namin ibigay yung mga contact numbers nila para po makapag-request sila ng mga different mga subdivision or condo unit na development ng mga developers po natin. Okay. So, kasama dito land-based, sea-based, of course, mga seaman, kahit malalaki sweldo, pwede sila. Baka sabihin ng Pag-ibig Fund o ng OFW party list, ay malaki sahod nyo, pang DH lang ito. Hindi ho, lahat qualified? Hindi po, lahat qualified po tayo. Meron naman po kasing development na medyo mas mahal po. Pero syempre, kailangan po mag-a-agree po yung both parties. Okay, alam ko may naghihintay sa iyo dyan, no? So, tanong ko na lang, paano kung isang OFW ay busy abroad? Sino ang pwede mag-asikaso sa Pilipinas at ano yung mga dokumento na dapat dalhin sa inyong opisina? Ito by Xerox o original copies? Opo. Alam ko po, Tita Lu, kung wala, syempre yung mga OFWs natin nasa abroad, kailangan po yung pamilya nila dito sa Pilipinas, sila po yung mag-asikaso ng mga kailangan. Yun lamang po, simpleng-simple lamang po, ulitin ko, accomplish application form, letter of intent, sinumpa ang salaysay na kayo po yung mag-a-avail, at either OEC, OWA membership,
or yung contract po ninyo ng inyong pong trabaho for 2 years. Ganun lang po kasimple. Ang kailangan po nating requirement, syempre nandun na yung mga personal data, kung sino po yung maglo-loan, full name, address, birthday, lahat na po yun, kailangan po yung ma-submit sa atin. At ulitin ko po, pwede pong i-email sa ofwpartylist21@gmail.com. Pwede niyo po iparating kay Tita Lu at makakarating sa binigyan pa ng trabaho. At pwede rin po sa OFW Party List FB natin. Pero meron po tayong OFW Tulong at Serbisyo Center sa Ayala Mall, Manila Bay, Macapagal, Parañaque on the 4th floor. Kung kayo po ay makikita niyo po, subaybayan yung OFW Party List FB, OFW Party List Supporter FB, lahat po ng mga requirements nakapost po doon. Lahat po ng mga benepisyo, mga programs, activities nakapost po doon para hindi po kayo, para updated po kayo. Okay, pero ipakita rin natin yung step 1, step 2 hanggang 5. No? Dapat palakasin ang ating campaign, Congresswoman, at willing to help. Kasi hindi lahat ng OFW alam ito. Yes. Kaya dapat daw palakasin. Kaya mag-guest ka daw uli sa show niya. That's the very reason, Tita Lu, na bukod sa ating programa, kasama po kayo, yung ating OFW Ikaw ang Bida, kasama na ang plugging, Sabado po yan, bukas 5 to 6 p.m. sa SMNI, at ganoon din po ang ating mga social media accounts ng OFW Party List to be able to impart yung ating awareness para sa mga importanteng mga kaganapan at mga updates po na dapat po makatulong po para sa inyo. Okay, si Congresswoman Marisa ay may radio show, TV show online. Dati sa TV to. Hanggang ngayon ba may TV ka? TV po, SMNI. SMNI, siyempre. Yes. Anong oras? Sabado po ito, OFW Ikaw ang Bida, 5 to 6 p.m. every Saturdays. Nag-start kami ng August 26, kaya pang 4th episode na po namin tomorrow ng 5 to 6 p.m. Saturday. Kapag gabi naman, doon naman sa akin, sa Radyo Aguila, DZEC, gabay. Radyo Aguila. Alas 9 na. Tulungan natin ang campaign nyo para, kasi sayang ito, di ba? First time ito gawin para sa mga OFW na 3,000 lang. Walang down payment, di ba? Sayang. Kaya sayang yung effort. Ayan, manawagan tayo. Yan po ang gusto kong gawing legacy ng OFW Party List, yung ating pambansang pabahay para sa OFWs. At yung isa pa, if I may, tayo rin po yung principal author ng Magna Carta for Seafarers. At another, tayo pa rin po ang principal author ng e-voting bill para po sa ating makaboto po ang ating mga OFWs, overseas Filipinos, at mga seafarers natin. Sabihin ko lamang po, OFW, kayo po ang bida, your Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, na nagsasabing mahal ko po kayo sa OFW Party List. Love you! Love you! Bye! Bye! Please share, like, subscribe, and comment sa aking channel para updated ka lagi sa kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hanggang sa muli, magandang araw Pilipinas!